Kasi nga, hindi ka niya mahal. Ikaw lang ang nagmamahal. Remember, relationship is a two-way street. Kapag many times, madalas na unhappy ka sa taong mahal mo, may problema ang relasyon nyo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, avoid this type of relationship. Sabi nga nila, hindi mo kayang mamili ng magulang na gusto mo. Pero ang pagpili ng taong makakasama mo sa buhay mo ay kayang-kaya mong gawin. Pero may mga pagkakataon, nasa maling relasyon ka na, nasa worst na relationship ka na, pero pinipilit mo pa rin itama. Ikaw na lang naman ang lumalaban at nagbubulag-bulagan sa relasyon na yan. Always remember that relationship is a two-way street. It's a give and take, not give and give, and not take and take. At dapat, pag nakikita mo na yung mga mapag-uusapan natin na senyales dito sa relasyon nyo, mag-isip-isip ka na. Number 1, run away sa relasyon na mas maraming ibinibigay na sorrow sa'yo kesa sa joy. Mas marami ng paghihirap, mas marami ng sakripisyo, mas marami ng pain, kesa sa happiness. Ang relasyon po, hindi yan perpekto. Pero dapat mas maraming nabibigay na saya ng buhay yan sa'yo kesa paghihirap na mararamdaman mo. Kung sa tingin mong hindi ka na nakakahinga, nasasakal ka na masyado sa relasyon nyo, it's time for you na magdesisyon. Huwag mong hayaan na mawala ang identity mo sa'yo. Another thing, kung sa tingin mong hindi na mag-work ang relasyon nyo, kahit na ano pang gawin mo, umalis ka na. Huwag mo nang subukan, i-manage pa. Kasi wala nang patutunguhan yan. Other thing na kailangan mong i-avoid sa relationship, kapag masyado nang nabaviolate yung rights mo, masyado nang nababaliwala yung karapatan mo. Another thing, you should avoid relationship that based on sex alone. Maniwala ka sa akin, walang future yan. Yung tipong magiging magkasama lang kayo dahil kailangan yung magtalik. Instead na i-discuss yung mga bagay-bagay sa buhay ninyo, pag-usapan ninyo yung mga plano ninyo, kung ano yung mga nangyayari sa buhay-buhay nyo, hindi. Nagkakaroon lang kayo ng time sa isa't isa sa tuwing magtatalik kayo. Believe me, walang future na naghihintay sa inyo. Avoid any relationship that has no direction and purpose. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, run away from any relationship that make you cry. Instead na patawanin ka, mas madalas napapaiyak ka. More tears and cry than laughter. Other thing, do not stay sa isang relationship na oo nga, mahal mo siya. Pero bakit unhappy ka? Bakit hindi ka kayang pasayahin ng taong to? Kasi nga, hindi ka niya mahal. Ikaw lang ang nagmamahal. Remember, relationship is a two-way street. Kapag many times, madalas na unhappy ka sa taong mahal mo, may problema ang relasyon nyo. Another thing, ito importante to. Maraming relasyon na nandito. Avoid any relationship na hirap kang mahalin yung partner mo. Kasama mo siya palagi. Wala namang kayong problema. Masaya naman kayo. Pero bakit struggle ka na mahalin ang tao to? Believe me, sa huli, magiging miserable ang buhay mo. So, habang maaga pa, ipagtapat mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. And last one, avoid relationship that will keep you away from God. May mga partner talaga tayo sa buhay natin na magiging hadlang pa
sa pananampalataya at paniniwala natin sa Diyos. Kung nagkaka-issue kayo about God, yung paniniwala mo sa God ay sinasalungat niya, umiwas ka na, lalo na kung hindi mo pa ito asawa. Dapat ang Panginoon ang nasa sentro ng pagsasama ninyo. Kung kaya mo siyang dalhin papunta sa Panginoon, do it. Pero kung sa tingin mong ikaw ang mahahatak niya papalayo kay God, huwag mo nang ituloy yan. Magiging nightmare lang ang buhay mo dyan. Marami na po akong na-encounter na couple na madalas pinag-aawayan yung pananampalataya nila sa Panginoon. Nakakalungkot isipin pero totoo pong nangyayari ito. Magkasalungat ang paniniwala at nagiging karibal pa nila ang Panginoon sa pagsasama nila. Yan ang isa sa pinaka-nakakalungkot na pagdadaanan ng couple. Kaya habang maaga pa, kung sa tingin mong inilalayo ka niya from God, walk away dyan sa partner mo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako sa inyo ng tips. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!